Tinanong nila ako na gano'n ang binigay mo sa akin. O yun naman pala, may naibigay ako sa iyo eh. Nagaling sa perang sa akin galing na galing kay AJ. Kasi ano nila, kasi daw may daw binti yung nakuha mo. Sabi nila ng gano'n. Sabi ko, Mahigit ano? Mahigit ano? Sabi yung nakuha ko, kasi Ano? Mahigit ano? yung sabi nila kasi mahigit daw binti yung nakuha mo sa kanila. Ayun, mahigit 20. Ayan, mahigit 20. Ayan. Mahigit 20 ha. At ang tapos naibigay ko sa iyo 8K. Oo. Kita mo, magkano natira sa akin? Na pinamasahin natin na habang ako ay pumupunta sa hospital. Alam mo ba, Rebecca, kung magkano binigay sa akin ni AJ? $300 lang na nagkakahalaga ng 16,000. Tapos naibigay ko pa sa... Teka muna. Naibigay 16,000 tapos naibigay ko pa sa iyo yung 8,000. Eh di magkano na lang? Ha? 8K na lang. Tapos ngayon humingi ako ng pera kay Sir Merlito pang dagdag doon. Nagbigay siya ng 3,500. 8K. Nagbigay Sir Merlito ng 3,500. Tapos 3,500. Tapos si Ma'am Marlene nagbigay ng 2,700. Ayan. Ayan, malinaw na ha. Bukod pa sa 12K na binigay sa iyo ni AJ, binigyan pa kita ng 8,000 sa perang pampagdamot habang namamasahe tayo. Nabigyan pa kita ng halagang 8,000 sa pamapamasahe. At kwinenta mo kamo yan, ha? O di ba? Oo nga, o di malinaw. Ano sinasabi lang na binudol ko? Eh, malay ko, basta napaliwala ko na sa kanila lahat na gano'n. O, kita mo, napaliwanag mo pala sa inyo eh. Ano yung binudol ko? Magandang araw po and mega love shout out sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako na naman po si Kapitana ni Heights, ang kapitana na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So ngayong araw guys, bibigyan natin ng reaksyon itong issue na naman no, ng kaperahan. No? Grabe talaga guys, no? Mainit talaga ang issue pagdating sa pera. No? So kahapon nanood ako ng content ni Yen and doon nga is na-interview no kay Kuya Buwan yata yon no, kay Tatay Buwan yata yung video na yon ang galing, pero sa kay Yen ko napanood no. So doon na-interview itong si no pangalan nun si Ma'am Rebecca Salmorin no, ang kiniklaim ni Federico na beneficiary daw niya. Alam mo kasi Federico, kung gusto mo mag-charity, dapat may sarili kang pera, no? And bago ka mag-charity, make sure na may sobra ka para sa sarili mong pamilya, no? Kumbaga, tutulong ka sa iba kasi may sobra ka, no? Hindi yung, okay lang naman, no? Common scenario na yan na kahit minsan kinukulang tayo, tumutulong tayo dun sa mga tao na nangangailangan, no? Pero, pag kiniklaim mo na magiging charity vlogger ka at kiniklaim mo na meron kang beneficiary, no, iba kasi guys ang sinasabi na tumutulong lang tayo kasi natural lang yun kahit saan ka, kapitbahay mo or kahit sino, pwede kang tumulong. But speaking of charity vlogger, magkaiba po yun, no? Pag ikaw ay isang charity vlogger, dapat meron kang sariling pera na dudukutin sa sarili mong bulsa para itulong sa mga tao. So meaning may sobra ka para sa sarili mong pamumuhay na gusto mong i-share sa ibang tao. Hindi yung you're claiming to be a charity vlogger at nagki-claim ka na meron kang beneficiary but lahat ng tinutulong mo galing sa sponsor, no? So dito mabubutasan ka na merong personal interest, no? So yun nga guys, na interview doon si Ma'am Rebecca Salmorin na kiniklaim ni Federico na kanyang beneficiary dahil tinulungan niya ito sa pagpapagamot ng kanyang mata kasi hindi lang daw yun ordinary na katarata lang, basta may problema sa kanyang mata na kailangang operahan, no? So dito na-interview dito si Ma'am Rebecca and dito narinig ko ulit dito sa live ni Ian, galing talaga ito mismo sa live ni Federico na gusto niya magsalita itong si Ma'am Rebecca Salmorin para sagutin yung mga aligasyon na binabato kay Federico na sinasabihan siyang budol, no? So ayan guys, no, dito sa narinig natin, ayan no, ano mo Federico, no? Dito talaga may discrepancy ka talaga dito. At dito talaga makikita na hindi ikaw yung tumutulong kundi ikaw ang natulungan. Ikaw ang nagkapera dito kundi ang sponsor. Okay? So, bago ko iparinig ang video, mayroon lang po ako isasummarize dito na sinabi ni Federico. Sabi ni Federico, ang naipadala daw ni Ma'am AJ sa kanya, yung sponsor is $300. So, equivalent to
16,000. Tapos, meron daw binigay si Sir Merlito na 3,500. Tapos, nagbigay din daw si Ma'am Marlene 2,007. So, ito yung kiniklaim ni Ma'am Rebecca Salmorin na merong mga sponsors na nagbigay kay Federico. Hindi ko alam kung ito ba ay sinachat ni Federico at hiningian or voluntary na nagbigay itong si Sir Merlito at si Ma'am Marlene, no, na gamit ang pangalan ni Rebecca Salmorin na kanyang beneficiary. So, Federico, dito sa $300 na equivalent to 16,000 plus galing kay Sir Merlito na 3,005 at galing kay Ma'am Marlene na 2,007. This is a total of 22,200. Ngayon, binigay mo kay Rebecca Salmorin ang 8,000 kasi sabi niya, una mo na binigay 1,000 plus may sobra sa binili nyo na 500 at total of 1,500. Tapos sa pangalawa mo na bigay 3,000. Sa pangatlo, 3,000 ulit. So the total of 7,500. Pero sabi ni Ma'am Rebecca Salmorin, 8,000. Okay. So, dito sa total collection mo na 60,000 sa $300 ni Ma'am AJ at 3,500 kay Sir Merlito at 2,700 kay Ma'am Marlene, a total of 22,200. Kung i-deduct mo itong 8,000 na naibigay mo kay Ma'am Rebecca Salmorin, meron pang natira na 14,200. Ngayon, huwag mong questionin ang 12,000 na pinadala ni Ma'am AJ kay Rebecca Salmorin kasi direct na niyang binigay yon galing sa sponsor. Kung meron man magtatanong kay Ma'am Rebecca about sa kung saan napunta ang 12,000, yun ay si Ma'am AJ, hindi ikaw. Okay? Labas ka na doon sa 12,000 kasi direct na niyang pinadala yon. Ang tanong, bakit nga ba nag-direct si Ma'am Rebecca? Sa una, ikaw ang pinapadalan. So, meaning to say, meron siyang nakita na butas sa'yo na hindi na siya nagtiwala. Kaya dinirect niya dito kay Ma'am Rebecca Salmorin. Ngayon, Federico, dito sa 14,200, saan napunta ito? Okay? Huwag mong questionin si Ma'am Rebecca Salmorin kung saan napunta ang 12,000 kasi si Ma'am AJ ang may karapatan na magtanong noon. Ikaw ang tinatanong saan mo dinala ang 14,200 kasi dito sa 16,000, 3,500 at 2,700, 22,200, 8,000 lang ang naibigay mo kay Ma'am Rebecca Salmorin. May 14,200 pang natira, no? Kung dito sa 8,000, no, na binigay-bigay mo, di ba? Meron pang 14,200. Kung sa pamasahe lang, Federico, sobra-sobra na to. At dito, lumalabas, Federico, na ni Singkong Duling, wala kang naitulong kay Ma'am Rebecca Salmorin para i-claim mo na siya ay beneficiary mo. Di ba? Wala kang naiambag na Singkong Duling dito kasi sana kung ang naibigay mo kay Ma'am Rebecca Salmorin ay sumobra ng 14,200, pwede mong sabihin sa sarili mo na nakatulong ka at beneficiary mo ito. Pero hindi. Merong natira na 14,200 dito sa pera na collection mo gamit ang pangalan ni Rebecca Salmorin. Ngayon, ikaw ang natulungan ni Ma'am Rebecca Salmorin dito kasi dahil sa kanya, nagkaroon ka ng 14,200. Okay, let's say for example, nagastos mo yung 5,000, no, sa mga biyahe mo or kung saan napunta, no? Kasi 3 times lang naman kayo nagkita kasi 3 times mo lang naman siya binigyan kasi nung huli na daw kayo nagkita, wala ka nang naibigay at sinabihan mo na siya na magdiskarte na lang ng kanya. So, let's say for example, dito sa 14,200 na sobra dito sa collection mo, kaya sabihin pa natin na gastos mo ang 5,000 sa personal miscellaneous expenses mo, may sobra pa na 9,000, Federico. So, ibig sabihin, ikaw ang nagkapera dito. No, ikaw ang natulungan ni Rebecca Salmorin, hindi yung ikaw ang natulungan. Alam nyo guys, this is for public awareness, okay? Mga ganitong klaseng tao na nagkukunwari na mag-charity vlogger, tapos gagamitin ang isang beneficiary para magkaroon sila ng pera. At dito mo rin makikita na wala ka ni Singkong Duling na inilabas na sarili mong pera dito. Huwag mo i-claim na nagaling sa'yo yung 8,000 kasi pera ng sponsor yon, Federico. No? So, dyan sa mga sponsor, guys, no?
tingnan nyo muna yung isang tao na pagdadaanan ng tulong para doon sa mga beneficiary. Titingnan nyo yung isang vlogger na talaga mapagkakatiwalaan. Kasi dito lumalabas, no, na hindi po vlogger ang nakakatulong sa beneficiary, kundi beneficiary po ang nakakatulong. Aba, pag ganitong klase ng mga charity vlogger ang kumakalat dito sa bansa natin, wala pong mangyayari. Imbes na masolve ang poverty problem dito sa Pilipinas, lalong madadagdagan. At itong mga charity vlogger na to, ito yung yayaman gamit ang mga beneficiary. No? Ang ginagawa ni Federico dito, parang gusto yata niyang magnegosyo. Gusto niya magnegosyo na wala siyang kapital, gamit-gamit ang mga beneficiary. Federico, kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo naiintindihan itong explanation mo, ang mga viewers hindi kasing bobo mo. Kasi dito klarong-klaro, Federico. Sabi mo $300 ang pinadala ni Ma'am AJ sa'yo at ikaw mismo ang nagbigay ng amount dito 16,000. Tapos nagbigay si Sir Merlito ng 3,500. Ano no, kung hiningi mo or volunteer niyang binigay gamit ang pangalan ni Rebecca Salmorin. At nagbigay ng 2,700 dito si Ma'am Marlene. Total nito 22,200. Tapos 8,000 lang ang naibigay mo kay Ma'am Rebecca Salmorin. Magtatanong ka kay Ma'am Rebecca kung magkano ang natira. 'Di ba? Tapos diyan sa live mo sasabihin mo na napaopera mo yung mata ni Ma'am Rebecca, natulungan mo, na napagaling mo sa halagang 20,000. Yes, 20,000 nga yung halaga. Pero 8,000 lang ang naibigay mo galing dito sa 22,200 na collection mo. Huwag mong bilangin yung 12,000 kasi hindi yun ang galing sa'yo. Direct yun na pinadala ni Ma'am AJ kay Ma'am Rebecca Salmorin para pang dagdag doon sa gastos niya. Pero yung pera na dumaan sa kamay mo, 22,200, 8,000 lang yung naibigay mo. May 14,200 pa na natira, Federico. So, ibig sabihin, ikaw yung nagkapera dito. Ikaw yung natulungan dito. Gamit-gamit mo si Ma'am Rebecca Salmorin. So, si Ma'am Rebecca Salmorin ang nakatulong sa'yo. Hindi yung ikaw nakatulong sa niya. Tapos sabihin mo, magpaliwanag ka dito kasi pangalan ko ang nakataya dito. Sabihin mo yung totoo para quits na tayo. Wala kang utang na loob sa akin. Kung tutuusin, ginusto mo na mag-charity vlogger. Okay? Ginusto mo yan. Ngayon, dahil sa pagtulong mo kay Ma'am Rebecca Salmorin, lumalabas dito na tumulong ka nga pero may kapalit. Kumbaga, parang may talent fee yung serbisyo mo sa kanya para samahan siya or puntahan siya doon, no, at tulungan siya magpagaling. May bayad. So, wala kang naitulong, Federico. May bayad man yung serbisyo mo. Okay? Sobra-sobra pa, mas malaki pa ang nakuha mo kaysa na ibigay mo dito sa beneficiary mo. Logic, Federico. Akala ko ba naglilista ka dyan? Akala ko ba sinusuma total mo dyan kung magkano lahat ng pera mo? So dito klarong-klaro, 16,000 sa $300, 3,500 ni Sir Merlito at 2,700 ni Ma'am Marlene, 22,200. 8,000 lang ang ibigay mo kay Ma'am Rebecca Salmorin. 14,000 to napunta sa bulsa mo. O sabi ko nga sa'yo, kahit masabihin natin ginastos mo yung 5,000 sa miscellaneous expenses mo, may 9,000 kapag naibulsa. Federico, kaya ka nasabihan ng budol kasi wala kang proper explanation saan napunta yun. Huwag mo sabihin na yung 14,200 pinamasahe mo lang, ba? Diba? At saka, Federico, mahiya ka sa balat mo kasi dito lumalabas ni Singkong Duling wala kang naitulong. Paano mo na-claim na beneficiary mo si Ma'am Rebecca Salmorin? Paano mo sabihin na yung 8,000 galing sa'yo? Galing to sa sponsors. Diba? Dapat nga, diba, meron ka pang ambag kasi you're claiming to be a charity vlogger. Diba? Tapos, dapat meron kang ambag. So, sabi ko nga, kung sumobra sa 14,200,
Kung sumobra pala sa 22,200 ang naibigay mo lahat kay Ma'am Rebecca Salmoren, pwede mo i-claim yung sarili mo na isa ka sa mga sponsors niya at natulungan mo siya. But no. Dito sa explanation mo, wala kang naitulong. Ikaw ang natulungan. Ikaw ang nagkapera. Okay? Kaya huwag mong questionin yung 12,000 kung saan napunta, kasi kung may tao man, di ba, na dapat mag-question yan, si Ma'am AJ, kasi pera niya yan. Out ka na dito. Out ka na dito sa 12,000. Wala ka nang pakialam dyan kasi galing yan kay Ma'am AJ. Yung pera na yan. Siya lang yung may karapatan, siya yung may desisyon kung ano yung kung saan niya, kung hahanapin niya yon at kung ipapaliquidate niya yan kay Rebecca Salmoren, kasi siya yung nagbigay, no? Pero hindi na niya kailangan yun na ipaliquidate or tanungin, kasi nga binigay na niya yon, tulong na niya yon. Kaso lang dito, ikaw, mali yung explanation mo dito. Federico, kahit sino yung nanonood sa'yo, kayang-kaya niyang isuma total to, kasi tatlong items lang naman to, 16,000, 3,500 at saka 2,700. Tatlong figure lang, tatlong number lang to, Federico, no? Total na 22,200. And dito inamin mo rin, na 8,000 lahat yung naibigay, kasi nag-agree ka dito sa sinabi ni Rebecca Salmoren na 1,500 ang una, 3,000 ang pangalawa, 3,000 ang pangatlo. Okay? A total of 8K, kahit na 7,500 nga lang yung total ko dito. So, ang tanong, saan napunta yung 14,200, Federico? Paano mo nasabi na walang perang nabudol? Ay dito klarong-klaro, 14,200. Mas malaki pa ang napunta sa iyo kaysa sa beneficiary mo. Kaya wag po kayong magpapauto sa mga ganitong klaseng mga charity vlogger. Okay? Huwag po kayo magpapauto, kasi dito lumalabas na pinipirahan lang po ng mga charity vlogger na kagaya ni Federico ang mga beneficiary, no? Kawawang mga beneficiary, guys, no? Malagagamit yung pangalan nila, tinitake advantage yung mga sakit nila para po makalikom ng pera itong mga charity vlogger ko, no? And they're claiming na beneficiary nila as if sila yung nakatulong dito sa mga natutulungan nila, guys, no? This is a public awareness. Kaya Federico, tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan. Huwag mong questionin yung 12K, kasi wala kang karapatan na questionin yon, kasi pera ni Ma'am AJ yon. Siya yung may karapatan na magtanong kung saan napunta yung 12K na binigay niya kay Ma'am Rebecca Salmoren. Ang i-explain mo, Federico, saan napunta ang 14,200 na sobra. No? Wala namang problema to, Federico, kung may sobra itong 14,200 kung na-explain mo din ng maayos saan napunta. Okay? May iba ka ba bang beneficiary na natulungan dito sa 14,200 na to? Kasi dito sa 14,200 na to, sa 14,200 na to, intended ito kay Ma'am Rebecca Salmoren, kasi pangalan niya ang ginamit mo dito para makalikom ng ganito kalaking pera. Okay, Federico Salmoren. Federico pala, ginamit mo dito si Ma'am Rebecca Salmoren. Gamit mo yung pangalan niya para sa sarili mong interest. Ngayon, sabihin mo, wala kang plano maging reactor ng Kalingap. Ang plano mo talaga maging charity vlogger. Paano ka maging charity vlogger? Wala kang sariling pera na ginamit. Dito pa lang kay Ma'am Rebecca Salmoren na malinaw pa sa mineral water. Ni Singkong Duling, wala kang niambag dito. Okay? Dito sa 14,200 kung tutuusin, binayaran ka pa sa serbisyo mo. So, paano mo may claim na charity vlogger ka? Federico, tigilan mo na yan, kasi hindi lahat ng mga viewers mo, kasi bobo mo. Nanonood lang ako ng content ni Yen, hindi ako nagsasalita, kasi banatan nyo yan. Pero nung marinig ko yung interview sa beneficiary mo kahapon, na in-interview ni Tatay Buwan, tapos nga rinig ko naman ngayon na interview mo dyan sa live mo. Federico, di ka ba nag-iisip? Hindi ka nag-iisip? No? So, sabi ko guys, this is for public awareness, no?
mag-iingat po kayong mga sponsors, no? Kung gusto nyo pong tumulong, much better, i-direct nyo na lang sa mga taong tutulungan ninyo. Kung may mga charity vlogger man na nagbablog at humihingi ng tulong yung mga beneficiary, as much as possible, i-direct nyo na lang po sa mga beneficiary. Diba? Kaysa idaan nyo sa mga charity vlogger kung kagaya lang naman na kay ni Federico. Hindi ko nila lahat kasi may mga matitino pong mga charity vlogger na talagang binibigay nila ng tama yung tulong galing sa sponsor, nag-aabuno pa sila minsan. Pero kung mga kagaya ni Federico Santos po, ang mga charity vlogger na binapadalhan nyo ng tulong, huwag nyo lang ituloy. Ay, my goodness, Federico, hindi ka nahiya sa balat mo, sa tanda mo na yan, na manluloko ka pa rin. Sa tanda mo na yan, sinungaling ka. Ha? So, dapat, kung gusto mo talaga ng transparency, i-explain mo saan napunta yung 14,200 na to. No? Dito pala pinatunayan mo, 'di ba? Na may mga kagaya mong charity vlogger na hindi kayo ang nakakatulong sa beneficiary, kundi beneficiary ang nakakatulong sa inyo. Malamang sa malamang, pa ipagpapatuloy mo pa to, bandang huli, ikaw yung yayaman, hindi yung beneficiary mo. Tapos ang pinaka nakakahiya dito, ni Singkong Duling, wala ka malang naiambag sa beneficiary mo. Yet, you're claiming na ikaw yung nakatulong at beneficiary mo ito. My goodness, no? So, yan lang muna guys, no? Pag nag-live tayo, ayan, marami pa tayong mga ibibigay na mga opinion at point of view natin dito guys, no? So, wag na guys, pag ganitong klaseng mga charity vlogger, kuidaho kayo, Diyos ko. Kawawa yung mga perang pinaghirapan ninyo. Okay? So maraming salamat po and God bless everyone.